Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, Halina't Matuto't Maging Matinik. So I'm Ma'am Hailey. So for today's video, mag-review tayo para sa ating first quarterly exam in Mathematics 10. So let's start. First, identify the common difference if the sequence is arithmetic and the common ratio if the sequence is geometric. Okay, ang palatandaan lang dyan class, pagka medyo malapit lang yung pagitan ng bawat term, nag-aano lang yan, it's either nag-add ka or nag-subtract, nagdadagdag or nagbabawas. Pag medyo malapit lang yung ano nila, yung pagitan ng bawat term. Pero pag sobrang laki na, at nakikita mo naman na malaki na yung pagitan, ibig sabihin, nagmumultiply ka or nagdi-divide. So, pagka nag-add ka or nagsusubtract, arithmetic yon. Pagka nagmumultiply ka or nagdi-divide, geometric yon. Okay, number 1. O, pansinin natin, 3, 7, 11, 15. So, malapit-lapit lang naman sila sa bawat isa. So, ano kayang nangyayari? 3 naging 7, naging 11, naging 15. So, dahil malapit, so, arithmetic sequence yan. So, arithmetic sequence. Okay. So, hahanapin nga natin yung common difference. So, paano malaman yung common difference? Yung second term, isubtract mo lang sa first term. So, 7 minus 3, the answer is 4. Tingnan nga natin kung pareho pa rin. 11 minus 7, 4 pa rin. 15 minus 11, 4. Ibig sabihin ng common difference natin ay 4 or positive 4. Next, 15 naging 9, naging 3, naging negative 3, naging negative 9. So, malapit pa rin naman sila. So, arithmetic sequence yan. O, ano kaya ang nangyayari? So, ganun pa rin. Si 9, i-minus natin kay 15. Ang sagot ay negative 6. So, nagma-minus ako ng 6. Tingnan nga natin kung tama. 15 minus 6, the answer is 9. 9 minus 6, the answer is 3. 3 minus 6, the answer is negative 3. So, ibig sabihin ng common difference ko ay negative 6. Negative kasi nagma-minus ka ng 6. Next, 5, 15, 45, 135. Ito yung sinasabi ko na medyo malaki na yung pagitan. So, pag malaki na yung pagitan, nagmumultiply ka na nan or nagdi-divide. Pero dahil pataas yung yung term natin sa bawat natin, sa sequence natin, ibig sabihin, pataas siya, ibig sabihin nagmumultiply ka. So, geometric sequence. So, hanapin naman natin yung common ratio. So, paano maraman yung common ratio? Yung second term, i-divide mo sa first term. So, 15 divided by 5, the answer is 3. 45 divided by 15, 3 pa rin naman. So, ibig sabihin ng common ratio natin ay 3 kasi nagmumultiply ako ng 3. Next, 6, negative 42, 294, negative 2,058. So, malalaki ulit. So, geometric yan. Malalaki yung pagitan eh. Geometric sequence. So, ano kayang nangyayari? O, ganun pa rin. Yung second term, i-divide mo kay first term. Negative 42 divided by 6, the answer is negative 7. Bakit negative? Kasi magkaiba sila ng sign nag-divide ka. Negative 42 divided by positive 6, the answer is negative 7. Ibig sabihin, ang common ratio natin ay negative 7. Next, 21, naging 27, naging 9, and so on. So, malalaki yung pagitan nila tapos bumababa. Ibig sabihin, nagdi-divide ka. Geometric pa rin yan. So, ibig sabihin, ano kaya ngayon yung common ratio natin? So, 81 naging 27, naging 9. So, pwede nyo gawin yun. 27 divided by 81, pwedeng i-lowest term, ang sagot ay 1/3. Or kaya, 81 divided by 27, 3. So, dahil nagdi-divide ka, ang magiging sagot mo ay 1/3. Kunyari sa sequence mo ay nagdi-divide ng 4, hindi mo ilalagay na r is equal to 4. Kailangan 1/4 para ma-emphasize natin na nagdi-divide ka.
Ang ibig sabihin nito, 1/3, nagdi-divide ka ng 3. Ganun po yun. Hindi mo basta-basta ilalagay na x r is equal to 3. Kasi pagka gantong nilagay mo, ibig sabihin, nagmumultiply ka ng 3. Hindi ka naman talaga nagmumultiply ng 3. Determine if each geometric series is converges or diverges. So, lahat naman dito ay geometric sequence. So, dahil may plus siya, ibig sabihin geometric series yan. So, identify natin kung converges or diverges. Paano natin ma-identify? So, ang geometric series ay diverges pag r is greater than 1. Diverges ang ilalagay natin. Ibig sabihin, malaki kay 1. So, ano yan? 2, 3, 4, 5, and so on. Basta positive number, positive infinity. Tapos, pag r is less than 1 naman, ibig sabihin naman na converges. Ano yon? Maliit kay 1. Ano ba yung number na maliit kay 1? Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, hanggang negative infinity, negative numbers. Okay, number 1. O, tingnan natin. 2, 4, 8, 16. O, hanapin natin yung common ratio kasi dun tayo babase. So, paano naman yung common ratio? Yung second term, i-divide mo sa first term. So, 4 divided by 2. The answer is 2. O, tingnan natin. Malaki ba si 2 kay 1? Yes. O, pag malaki kay 1, ang sagot natin ay diverges. Diverges. Okay, next. 3 naging negative 6, 9, negative 12. So, ganun pa rin. Negative 6 divided by 3, ang r natin ay negative 2. Negative. So, mas maliit kay 1. So, pag maliit kay 1, converges. Next. 324, naging 108, naging 36, naging 12, naging 4. So, ganun, divide natin. So, 108 divided by 324, pwedeng i-lowest term ang sagot ay 1/3. Or kaya 324 divided by 108, ang sagot ay 3. Nagdi-divide ako ng 3 kasi pababa siya. Oh. Nagdi-divide ng 3. Ibig sabihin, ang r natin ay 1/3. Si 1/3 ba ay maliit kay 1 or malaki kay 1? So, si 1/3 ay maliit kay 1. So, pag maliit kay 1, ang sagot ay converges. Next. 3, naging 50, naging 75, naging 375. Ganun pa rin. 15 divided by 3, the answer is 5. Ibig sabihin ng r natin ay 5. So, si 5 ay malaki kay 1. Pag malaki kay 1, ang sagot ay diverges. Let's proceed sa arithmetic sequence. So, here's the arithmetic sequence formula. A sub n is equal to a sub 1 plus parentheses n minus 1d. So, i-apply natin. Paano natin magagamit tong arithmetic sequence formula? So, example number 1. Find the 28th term of the arithmetic sequence 8, 12, 16, and 20. So, hanapin muna natin yung mga kailangan. Hanapin natin si n. Ano ba si n? Yung pinapahanap. 28. So, 28. Ano ang a sub 1? Ibig sabihin ng a sub 1, first term. Ang first term natin ay 8. Ano ang common difference? So, paano nakukuha yon? 12. Ima-minus natin kay 8. Kasi second term minus first term, the answer is 4. So, ibig sabihin ng common difference natin ay 4. Nag-a-add tayo ng 4. 8 plus 4, 12, 12 plus 4, 16, 16 plus 4, 20. Okay, after that, sulat natin yung formula. A sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1d. Then, magiging a sub, ano yung n natin? 28. So, a sub 28. Anong a sub 1 natin? A sub 1 ay 8 plus
ang n natin ay 28, minus 1, ang d natin ay 4. So, gawin natin 8 plus, unahin natin yung sa parenthesis, 28 minus 1, 27. Tapos, 8 plus 27 times 4, the answer is 108. So, ibig sabihin, ang a sub 28 natin ay 8 plus 108, the answer is 160. Ito na ang sagot. Okay, next example. Find the 34th term of the arithmetic sequence 15, 8, 1, negative 6. So, ano nangyayari? Nababawasan. So, lagay muna natin yung mga hinahanap. Ang n natin ay 34. Ang a sa buwan natin ay 15. Ang common difference natin dahil nagbabawas, lumiliit kasi, nababawasan ng 7. So, 15 minus 7, 8. 8 minus 7, 1. 1 minus 7, negative 6. So, ibig sabihin, ang d natin ay negative 7. Okay, negative 7. So, ilagay natin yung formula. A sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1d. Okay, so magiging a sub 34 is equal to 15 plus 34 minus 1. Ang common difference natin ay negative 7. So, 15 plus 34 minus 1 is 33. Negative 7. So, 15 positive 33 times negative 7. The answer is negative 231. So, 15 minus 231, the answer is negative 216. Bakit naging negative na, naging minus na dito, ma'am? Kasi 33 times negative 7, negative 231. Kaya 15 minus 231 na siya. Ang sagot, negative 216. So, ibig sabihin ng a sub 34 natin is negative 216. Dadako na tayo sa geometric sequence. So, ito naman ang formula ng geometric sequence. A sub n is equal to a sub 1 r raised to n minus 1. So, example number 1. Find the 10th term of the geometric sequence 7, 14, 28, 56. So, hanapin muna natin si n. Ang n natin ay 10. Pinapahanap. Ano naman ang common ratio natin? So, paano nga nakukuha si common ratio? Yung second term, i-divide natin sa first term. So, 14 divided by 7, the answer is 2. Ibig sabihin ng common ratio natin ay 2. O, ayun lang naman ang kailangan na a sub 1 pala. Ang a sub 1 natin, ang first term ay 7. So, isulat ang formula. A sub n is equal to a sub 1 r raised to n minus 1. A sub, magiging a sub 10 na siya. A sub 10 is equal to, a sub 1 ay 7. Ang r naman natin ay 2 raised to n. Anong n nga ulit natin? 10. 10 minus 1. So, magiging 7. Tapos 2. 10 minus 1. The answer is 9. So, 7. O, pindutin sa calculus. I-type nyo si 2. Tapos, pindutin nyo to. Tapos, saka nyo ipindot si 9. So, 2 raised to 9. The answer is 512. 512 times 7. The answer is 3,584. Ibig sabihin, ang a sub 10 natin ay 3,584. Class, dahil nakakalkyo na naman kayo, pwede namang dire-diretsuhin nyo na para hindi kayo pa ulit-ulit na kumukopya. Diba, nasagutan nyo to. 2 raised to 9, ang sagot ay 512. I-equal nyo muna. Yung equal nyo, pagka-equal nyo, i-times nyo kay 7. Huwag nyo yung dire-diretsuhin, baka kasi ang gawin nyo. 2 raised to 9, tapos times 7 agad. Huwag ganun. Mag-equal kayo. 2 raised to 9 equals times 7 equals, ayun na yung sagot. Okay, next.
Find the 17th term of the geometric sequence 3, negative 24, 192, negative 1, 5, 3, 6. Okay. Ano ang n? Pinapahanap. 17. Ano ang a sub 1? 3. Ano ang common ratio? So, negative 34, i-divide natin kay 3. Negative 34 divided by 3, the answer is negative 8. Okay, sulat sa formula. A sub n is equal to a sub 1 r n minus 1. So, magiging a sub 17 is equal to a sub 1 natin ay 3. Ang r natin ay negative 8 raised to 17 minus 1. So, 3, negative 8, 17 minus 1, 16. O, gawin natin sa calcu. O, class, wag nyo nang ilagay yung negative 8 raised to 16 kasi imamali kayo ng signan. Tinuruan ko kayo na if negative yung base nyo tapos ang exponent nyo ay even number, positive ang magiging sagot dyan. So, ang gawin nyo na lang sa calculator nyo, 8 raised to 16. So, panigurado, ang magiging sagot dyan ay positive. Kaso, pagka ang ginawa nyo kasi ay negative 8 raised to 16, ang ibibigay sa inyong sagot ay negative. Mali yun. So, gawin nyo na lang positive. 8 raised to 16, the answer is positive. Mahaba yun. Ang haba ng sagot na yun. So, wag nyo nang kopyahin yung mahabang yun. Ang gawin nyo na lang, i-equal nyo. Ulit, 8 raised to 16 equals yung kinalabasan na sagot, idiretso nyo ng times 3. Diba, na-diretso nyo na, times 3 nyo na. Yung magiging sagot, ayun na yung kokopyahin mo. Ang magiging sagot dyan ay 844, 424, 930, 131, 968. Mahaba dyan, pero okay lang. May calculator naman kayo. Ulit, ang gawin nyo, 8 raised to 16 equals, yung naging sagot, times 3 equals, ayan na yung sagot. Lagyan na lang natin. 8 sub 17 is equal to, ito. Yan ang final answer. Next, dito naman tayo sa arithmetic series. So, here's the formula. S of n is equal to n over 2 bracket 2a sub 1 plus parenthesis n minus 1 d. Okay, arithmetic series. So, find the sum of the first 42 terms of the arithmetic sequence 7, 3, negative 1, negative 5. Okay, hanapin natin si n. Ang n natin ay, anong pinapahanap? Yung sum ng 42 terms. Okay, kaya 42 yan. Ang a sub 1 natin ay 7. Kauna-unahan. Ano ang common difference? Paano nalalaman yun? Tignan natin, 7 naging 3, naging negative 1, naging negative 5. So, bumababa. So, nagsusubtract tayo. Ilan ang binabawas natin? Nagbabawas tayo ng 4. So, 7 minus 4, 3. So, ibig sabihin negative 4 kasi nagsusubtract ng 4. So, ulat natin yung formula. S sub n is equal to a sub, n over 2a sub 1 plus n minus 1d. Okay, yung s sub n natin magiging s sub 42. S sub 42, tapos yung n natin 42 divided by 2. 2, anong a sub 1 natin? 7 plus, anong n ulit natin? 42 minus 1. Ano ang common difference? Negative 4. Unahin muna natin tong 42 divided by 2. The answer is 21. 2 times 7, the answer is 14. Plus 42 minus 1, 41. Negative 4. Okay, 21. 14 plus 41 times negative 4. 41 times negative 4, the answer is negative 164. Then, 21. 14 plus negative 164. Kaya, 14 minus 164. The answer is negative 150. Bakit negative? Kasi mas malaki si negative. So,
21 times negative 150, the answer is negative 3,150. So, ang S sub 42 natin is negative 3,150. Again, class, katulad ng sinabi ko, dahil may calculus naman kayo, pwede namang magdire-diretso na kayo dyan. Kunyari, ito, 42 minus 1, the answer is 41. 41 times negative 4 equals, ang naging sagot ay negative 164 plus 14 times 21 equals. Pwedeng dire-diretsuhin nyo na. Basta kahit gantong lang, solution lang yung makita ko dahil may calculus na naman kayo. Pero kung gusto nyo ganito yung process nyo para detailed, walang problema. Okay, next. Find the sum of the first 12 terms of the arithmetic sequence 7, 10, 13, 6. And natin, pinapahanap yung sum ng 12 terms, first 12 terms. A sub 1 natin ay 7. Ang common difference natin, 10 minus 7, the answer is 3. Ibig sabihin, nag-a-add ako ng 3. So, sulat ulit natin yung formula. S sub n is equal to n over 2 A sub 1 plus n minus 1D. Okay, so S sub, ano na ngayon? S sub 12. Tapos 12 divided by 2. 2, anong A sub 1? 7 plus 12 minus 1, anong common difference? 3. So, 12 divided by 2, the answer is 6. Tapos, 2 times 7, 14. Plus, 12 minus 1, 11. Times 3. Okay, 6. 14 plus 11 times 3, the answer is 33. Tapos, 14 plus 33, the answer is 47. 6 times 47, the answer is 282. So, ibig sabihin ng S sub 12 natin is 282. The geometric sequence, so here's the formula. S sub n is equal to A sub 1, parenthesis r raised to n minus 1 over r minus 1. Pakitandaan ang formula. Okay, number 1. Find the sum of the first 5 terms of the geometric sequence 2, 8, 32, 1, 28. So, lagay natin si n. Ang n natin yung 5 kasi sabi dito sum of the first 5 terms. And, ano bang kailangan natin? Kailangan natin ng A sub 1, 2. Kasi 2 ang nakalagay dyan. Ano ang common ratio? So, paano makukuha ang common ratio? Yung second term, i-divide mo sa first term. So, 8 divided by 2, the answer is 4. So, ganyan na yan. So, sulat natin yung formula. S sub n is equal to A sub 1 r raised to n minus 1 r minus 1. So, magiging S sub 5. Tapos, ang A sub 1 natin ay 2. Ang r natin ay 4 raised to n raised to 5 minus 1. 4 minus 1. So, 2. 4 raised to 5. Pinutin sa calcu. 4 raised to 5. The answer is 1,024 minus 1. Tapos, 4 minus 1. The answer is 3. Tapos, so, magiging to. Ito, 1,024 minus 1. The answer is 1,023 over 3. So, 2 times 1,023. The answer is 2,046. 2,046 divided by 3. Ibig sabihin ng S sub 5 natin ay 682. Class, again, pwedeng dire-diretsuhin nyo na ha. Ulit, pwede nyo gawin to. 4 raised to 5 equals minus 1 equals times 2 equals divided by 3 equals. Ayun na yung sagot. Para hindi kayo masyadong madaming sinusulat. Kaya ako lang sinusulat para alam nyo kung sa mga nanggagaling yung mga number. Okay, next.
Lalo na pagka sobrang haba na ng isusulat nyo, sa final answer na lang nyo alamin yung pinaka final na sagot. Ayun na lang yung kokopyahin mo. Parang ito, example number 2. Find the sum of the first 18 term of the geometric sequence. Okay, ang n natin ay 18. Ang a sa buwan natin ay 3. Ang common ratio natin ay, sige, 15 divided by 3. The answer is 5. Okay. So, copy the formula. S sub n is equal to a sub 1 r raised to n minus 1 r minus 1. So, magiging S sub 18 is equal to 3. Anong r natin? 5 raised to 18 minus 1. 5 minus 1. So, 3 pa rin to. 5 raised to 18. O, dire-diretsuhin na nga natin para final answer na. So, pindutin nyo muna yung 5. 5 raised to 18 equals minus 1 equals times 3 equals divided by 4. Saan galing si 4? Ito, 5 minus 1. Again, paano gagawin, ma'am? Pindutin nyo muna to. 5 raised to 18 equals minus 1 equals times 3 equals divided by 4. Yung magiging sagot, mahaba kasi yan, kaya pinaganto ko na lang sa inyo. So, ang S sub 18 natin ay 2,861,022,949,218. Ito na yung final answer.